Magandang araw CCF family. Welcome to Sunday Fast Track where you ask real-life questions and we give you biblical truths. Ako po si Jimmy Oplada from Next Gen Kids Ministry at kasama po natin si Pastor Bong Saking upang sagutin ang inyong mga katanungan. Happy New Year, Pastor Bong. Happy New Year din sa'yo, Jimmy. Maraming salamat po sa inyong mensahe patungkol sa pamumuhay na wais. Handa na po ba kayo para sagutin ang ating mga katanungan? Sa biyaya ng Panginoon Diyos. For our first question po, para sa mga nagsuko ng kanilang buhay sa Diyos noong nakaraang taon at nakararanas ng mga paghihina ng loob, maraming katanungan at pag-aalinlangan, paano sila makakaasa na tama ang kanilang naging desisyon? Alam mo, ang pagdesisyon mong sumunod kay Jesus Christ ay sigurado tama na yon. Ngayon ang tanong, hindi yun nagbigay ng kasiguruhan na magiging maganda yung buhay natin dito sa lupa. Kasi ang hangad ng Diyos ay hindi lamang yung ating pansamantalang pagpapala, kundi yung pagpapalang makakasama natin siya sa kawalang hanggan. Kaya yun lang makilala mo si Jesus, yun na yung pinakamabuti at pinakamagandang desisyon na nagawa mo. Kasi sabi ng Bible, and this is eternal life, that they may know you and the one whom you have sent. So crucial na kaagad yun. So isipin mo, hindi lang itong pansamantalang ito, kundi yung pagsunod, yung kasama mo siya for eternity. Kaya ngayon, nanghihina na yung loob mo. That's very true kasi Satan will do everything to discourage us. Kaya nga, hindi lang na-challenge yung comfort natin, kundi ang na-challenge yung ating allegiance kay Jesus. Kaya basahin mo ang Bible. Doon sa Hebrews 11, tingnan mo yung mga Hall of Faith doon. Amazing. Yung iba, they experience great blessings and victories, but yung iba naman, great persecution. Pero, they just kept faithful to the Lord. For our second question po, bilang mga tagasunod ni Kristo, umaasa tayo sa payo ng salita ng Diyos at sa mga otoridad na Kanyang inilagay sa ating buhay. Ngunit paano kung ang pinaniniwalaan nating tamang payo o inakalang tamang interpretasyon ay mali pala? At ang naging bunga nito ay desisyong hindi na mababawi. Ayan isang masakit na katotohanan na maraming tao ay nakagawa ng desisyon dahil hindi nila napag-isipan ng mabuti. At higit sa lahat, hindi nila naintindihan yung salita ng Diyos ng mabuti. Yun ang dahilan kung bakit sabi ni God, kahit kay Joshua, "This book of the law shall not depart out of your mouth, but you shall meditate on it day and night." Hindi lang basta-basta babasahin. You have to meditate day and night. That you will be careful to do everything written in it. Ano yung salita niya? Maging maingat ka, paano mo yun isasagawa? Paano mo isasabuhay? Then, tingnan mo yung promise, you will be prosperous and have good success. Hindi lang basta success, mabuting tagumpay. So, ano ang sukatan ng tagumpay? Yung naintindihan mong nasunod mo yung salita ng Diyos ng mabuti. Kasi, minsan napapahamak tayo dahil God will not deal with us according to what we think He said. He will deal with us according to what He truly said. Kaya, alamin mo yung salita niya ng mabuti. Huwag mo siyang ipagwalang bahala. Kaya, yung sabi mo nga sa tanong mo, mali pala. Yun, kawawa ka naman. Bakit mo hindi inintindi ng mabuting salita ng Diyos? Pero ito ang maganda. God is so merciful at kaya niyang baguhin ulit ang ating pagkakamali para sa ikabubuti natin. Kasi nang pangako niya, sabi niya, all things work for good for those who love God and walk according to His purpose. Praise God for that reminder, Pastor Bong. For our third question, sa bilis ng takbo ng ating buhay, madali nating maisantabi ang idea ng eternity. Lalo na't marami tayong nararanasan na hindi kanais-nais sa ating panahon ngayon. Paano natin maisa sa isip ang pamumuhay ayon sa Diyos, lalo na't napakadami ng nangyayari sa ating mundo? Ayun. Sa sobrang hirap ng dinadaanan natin at sa dami ng nangyayari sa mundo, lalo nang kailangan natin kumapit sa Diyos, lalo natin kailangan i-focus yung ating mga isip doon sa bagay na eternity. Bakit? Even Paul, sabi ni Paul, nape-press siya left and right, di ba? Pero nasasariwa yung kanyang puso at yung kanyang inner life. Bakit? Kasi he focuses not on the temporary, kundi nakafocus siya doon sa eternity.
Sabi yung mga bagay nakita mo, pansamantala lang yan. Pero yung hindi mo nakikita, yun ang pangwalang hanggan. So, paano mo siya palaging iisipin? Kasi yun ang sobrang kaabalahan. Abay, kailangan mo huminto. Kaya sabi ng Lord, kailangan mo, pagkatapos magtrabaho ng 6 na araw, kailangan mo pahinga sa ikapito. Bakit? Para masariwa ulit na hindi ang buhay mo, hindi yung para mag-survive lamang, kundi para ikaw ay isa pamuhay yung nais ng Diyos sa buhay mo. Yung will ng Diyos sa buhay mo. Kaya, kailangan mong tumigil eh. Ang problema sa atin, hindi natin alam kung kailan tayo titigil. Kaya mabait ang Diyos, sabi niya, 6 na araw, trabaho ka. Pero on the 7th day, you rest. Bakit? Para sa iyong sarili yan, upang maibalik mo yung kaisipan mo sa Diyos. Para ma-meditate mo siya ulit. Para sa susunod ng panibagong araw na haharapin mo, naintindihan mo anong dahilan ng iyong buhay. Maraming salamat, Pastor Bong, sa pagsagot ng aming mga katanungan. And that's it for CCF Sunday Fast Track. Happy New Year!